Who is a truly great person? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sheila. Ako po ay nakikigalak sa inyong kaarawan, Sister Sheila. So ngayon po, itutuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol po kay Jonah. Sabi po rito sa Jonah chapter 3. Bago pala 'to 'no, gusto ko lang i-share yung background kasi baka yung iba hindi po nasundan ito. So, si Jonah po inutusan ng Diyos pumunta sa Nineveh. So, from Israel, sabi ng Diyos kay Jonah, "Jonah, pumunta ka dito sa Nineveh. Mag-preach ka dito, mangaral ka para magsisi yung mga tao." Now, sa halip na si Jonah ay magpunta rito sa Nineveh, si Jonah ay sumakay ng barko papunta rito sa Tarshish. So, nagpakalayo-layo siya. So, bakit gano'n? Anong inisip ni Jonah? Ang inisip kasi ni Jonah 'pag nagpunta siya sa Nineveh, 'pag nag-preach siya, ayaw niya naman sa mga Ninevites, ayaw niya sa mga Assyrians at, feeling niya napakasama ng mga Assyrians, dapat silang parusahan. So, sabi niya 'pag nag-preach ako dun, baka naman maawa ang Panginoon. For sure, maaawa ang Panginoon. Sabi sa Jonah chapter 4 verse 2. Kaya sabi niya, ayoko talaga magpunta ro'n kasi 'pag nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan patatawarin sila ta's 'di na sila paparusahan pa. So, ginawa ng Diyos nung naglayag siya, nagpadala ang Diyos ng bagyo, malalakas na alon, then tinapon si Jonah kasi nga siya yung may sala 'no. Umamin naman siya, sabi niya, "Ako kasi yung may kasalanan, tumatakbo ako mula dun sa mission na binigay sa'kin ng Panginoon, sige tapon niyo na lang ako sa dagat." Tapos ang Diyos nagpadala ng malaking isda, nilunok si Jonah at, si Jonah po dinala dito sa may coastline at, nagsimula ulit si Jonah ng, kanyang misyon from the start. Sabi ng Diyos, "Okay, pumunta ka na sa Nineveh." At, pumunta nga si Jonah sa Nineveh at nag-preach siya. At sabi po rito sa Jonah chapter 3, ayan na po, Jonah goes to Nineveh. So then the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, "Arise, go to Nineveh, the great city, and call out against it the message that I tell you." And then sabi po ni Jonah, ito lang yung preaching niya. Sabi niya, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." Meron lang kayong 40 days. Pag di kayo nagsisi, di kayo lumapit sa Panginoon, you will be overthrown. The city. Yung city ng Nineveh, it was a great city. Sabi dito, great city. 3 days journey in breadth. Ibig sabihin, napakalawak, napakalaki, napakaraming populasyon. At sabi niya, okay, 40 days. Mawawasa kayo, yung city of Nineveh. Now, sabi rin sa verse 5, "And the people of Nineveh believed God." Yun nga yung kinakatakot ni Jonah, baka manampalataya sila sa Diyos, tapos patatawarin sila. So they called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. Now, gusto ko pa ibaling yung attention natin rito sa verse 6. Sabi po rito, "The word reached the king of Nineveh, and he arose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes." So, ibaling po natin yung attention natin dito sa hari ng Nineveh. Supposed to be, itong hari ng Nineveh ay pagano, sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Pero nung nangaral si Jonah, itong king of Nineveh ay nagpakumbaba sa tunay na Diyos. Sabi po rito, he arose from his throne. No, tumayo siya mula doon sa kanyang trono. Iniwan niya yung kanyang trono. Remove his robe. Tinanggal niya yung napakaganda niyang robe, no? Yung royal robe. Covered himself with sackcloth. Kumbaga sa panahon natin yan, parang nagdamit ng sako. And sat in ashes. Imbes na sa throne, siya nakaupo, umupo siya sa mga abo. Isang sign yun na sa harap ng Panginoon nagpapakumbaba siya. And then he issued a proclamation and published through Nineveh. By the decree of the king and his nobles, let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Let them not feed or drink water. But let man and beast be covered with sackcloth, and let them call out mightily to God. Let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands.
Who knows? God may turn and relent and turn from his fierce anger so that we may not perish. So when God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that it has said he would do to them, and he did not do it. Yan po yung istorya. Now, ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Number 1 po, a person who is humble before God is truly great. Sino ba yung great person? Sino ba yung dakilang tao? Alam niyo po yung tunay na dakilang tao, yun yung taong nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kahit hari pa, magiging dakila yon kapag nagpakumbaba sa Panginoon. Lalo na narinig niya yung salita ng Diyos at nagpakumbaba siya. Nga man lang pinangalanan dito, no? Pero nagpakumbaba siya nung narinig niya yung mensahe ni Jonah. Sabi nga rito sa Matthew chapter 18, nagtatalo-talo yung, hindi ko lang maiwasan, no, na isama itong mga verses na to kasi ito yung pumapasok sa isip ko habang ginagawa ko yung devotion. Basahin na lang natin dito sa verse 4 kasi ang tanong ng mga disciples dito, who is the greatest in the kingdom of heaven? Sabi ni Jesus Christ, verse 4, therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. Sino ba yung pinakadakila sa kaharian ng langit? Sabi ni Jesus Christ, yung mga nagpapakumbaba, yung pinakadakila sa kaharian ng langit. Kaya po yung hari ng Nineveh, naging dakila siya kasi natutunan niyang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Bagamat siya ay hari, naging dependent siya sa Diyos katulad ng isang bata. Alam mo yung isang bata na helpless, dumedepende sa Diyos. Yun po ang ginawa ng hari. So, pangalawa po, godly leadership sets an example for others to follow. Yung maka-Diyos na pamumuno, nagsiset ng example ng humility na pwedeng sundan ng iba. Sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash another's feet. For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Ako nga, hinugasan ko yung inyong mga paa, tapos kayo, hindi nyo hugasan yung paa ng isa't isa. So si Jesus nag-set ng example. At yung mga disciples niya, sabi niya, okay, nag-set ako, teacher ako, mas mataas ako kaysa sa inyo, pero naghugas ako ng mga paa ninyo. Ito po yung naalala ko nung yung mahal na hari, yung hari dito ng Nineveh. Siya na yung hari, iniwan niya yung kanyang trono. Nagdamit siya ng sako, umupo sa ubo. Tapos sabi niya sa mga mamamayan, kayo rin. Kung ako nga hari, nagpakumbaba sa Diyos, kayo pa kaya. So godly leadership sets an example for others to follow. Napakagandang halimbawa ng ginawa ng hari na ito, na nasasalamin ang ginawa rin ng ating Panginoong Jesucristo sa New Testament, na dapat ay isabuhay din natin ngayon. Ano man ang status mo, malahari ka man sa sitwasyon mo ngayon, kailangan mo pa rin mag-lead ng, mag-set ng example ng humility para matularan ng iba. Kaya po, pangatlo po, humility is powerful and makes a person influential. Yung pagiging mapagpakumbaba, yan yung nagtutulak sa atin para maging influential. Kagaya ng haring ito, siya nagpakumbaba, hari na nagpakumbaba. Sino pa sa nasasakupan niya ang hindi magpapakumbaba sa Diyos? Kung nakita nila yung hari nila, narinig yung salita ng Diyos, nagpakumbaba. Ganon din po yung example ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Kasi Jesus Christ is the most influential person in the entire history. It is because of His humility. He is the greatest leader and the greatest example of humility. Kung gusto mo maging influential, magpakumbaba ka. Kung gusto mo maging powerful and influential leader, you have to set an example of humility. Kagaya po sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Mark 9:35, mga disciples niya nagtatalo-talo, no, patungkol sa greatness. Sabi ni Jesus Christ, if anyone would be first, he must be last of all and servant of all. Ito po ay katuruan ng ating Panginoon Jesucristo.
If anyone would be first, he must be last of all and servant of all. Ngayon, ano po yung mga application natin mula sa pinag-aaralan natin na ito? Number 1 po, lead others by humbly submitting yourself to God first. Yun po yung makikita natin dito sa hari na ito, no? Nilid niya yung buong city of Nineveh. Lahat ng mga tao ron. Pati nga hayop sinama eh. Lead others by humbly submitting yourself to God first. Paano niya ginawa yon? Siya yung pinakaunang nagpakita talaga ng humility sa harapan ng Diyos. Kitang-kita ng mga tao. So lead others by humbly submitting yourself to God first. Gusto mo maging leader talaga, ikaw yung dapat unang lumuluhod sa Panginoon. Kung ikaw ay isang tatay at gusto mong ilid ang iyong pamilya ng tama, maayos, matiwasay, ikaw yung una sa lahat na dapat lumuluhod sa harapan ng Panginoon. Tulog pa si Mrs., tulog pa yung mga anak, nakaluhod ka na sa Panginoon. At dinadala mo na yung pamilya mo, nililid mo na yung pamilya mo nun. Kahit tulog pa sila, no? Hindi ka pa man nagsasalita. By just kneeling before God, you're already leading them. So lead others by humbly submitting yourself to God first. Pangalawa po, do not let power and wealth separate you from God. Huwag nating hayaan yung kapangyarihan kasi pag mayroon ka ng power and wealth, mataas na yun eh. Feeling natin minsan, malayo na narating natin. Minsan naging hambog na tayo eh. Pero itong hari na ito, siya na yung hari, siya na yung pinakamataas sa city of Nineveh. And during that time, nagiging powerful yung city of Nineveh. Pero hindi niya hinayaan na yung kapangyarihan niya, yung status niya, yung power and wealth, na mahiwalay siya sa Diyos. Naihiwalay siya sa Diyos. Kahit nung narinig niya yung mensahe ni Jonah, hindi niya sinabi na, oy, ako yung hari dito, ako pinakamakapangyarihan dito. I don't believe you. Hindi eh. Hindi niya hinayaan yung status niya na mahiwalay siya. Na yun ang maging sanhi para mahiwalay siya sa Diyos. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon, maraming tao na abot yung kapangyarihan at kayamanan, lalo nang nawalay sa Diyos. Pero itong hari na ito, hinubad niya. Umalis pa siya dun sa kanyang trono, hinubad niya yung kanyang royal robe at nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. In the same way mga kapatid, sa sitwasyon natin ngayon, anuman narating natin sa buhay, do not let power and wealth separate you from God. Yung power and wealth magiging sumpayan sa'yo kapag yan ang dahilan kung bakit na walay ka pa sa Panginoon o lumayo ka pa sa kalooban ng Panginoon. Number 3 po, pray that our leaders will walk in humility before God. Dito po sa istorya natin na ito yung hari na kakainggitan mo. Na sana meron tayong mga ganitong leaders na nauuna sa pagluhod sa Panginoon, nauuna sa pagtawag sa Diyos, nauuna sa pagkilala sa Diyos. At ipanalangin po natin mga kapatid na magkaroon tayo ng ganitong klaseng leaders. Pray that our leaders will walk in humility before God. Now, para po sa ating discussion, how can your humility before God positively influence your family, workplace, church, or community? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper video, pag-usapan po natin, what is the main message of the book of Jonah? Bakit ganito yung istorya ng book of Jonah? Anong message talaga ng book of Jonah? What is the significance of the repentance of the Gentile king? And number 3 po, how did Jesus use the story of the Ninevites in the New Testament? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for reminding me that true greatness is found in humility before you. Guard my heart from pride and teach me to lead with humility in every area of my life. May my words, decisions, and actions point others to your wisdom and grace rather than to myself. Do not let power, success, or material blessings draw my heart away from you, but help me remain faithful and dependent upon you. I also pray
that the leaders of my family, church, community, and nation would humble themselves before you and govern with righteousness and integrity. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay mayroong natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions. Daily Devotions.